Nananatili na Bagyong Tino ang taglay nitong lakas habang binabagtas ang Visayas. Alamin natin ang update sa bagyo mula kay News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Alvin, nasa na nga ba itong si Bagyong Tino, no? At ilang beses ba itong magla-landfall? Magandang tanghali, Nikki, at magandang tanghali din mga kapatid. Ito pong si Bagyong si Tino ay naglandfall na kaninang madaling araw or around 12 midnight dito po sa may area ng Leyte. Yan po ay dumaplis sa may area ng Camotes Islands at yan po ay dumaan ng napakalapit yan at tumawid muli dyan sa may area ng Borbon, Cebu kaninang alas 5 naman yan ng umaga. At yan po ay nagkaroon ng pangatlong landfall dito naman po sa may area ng Negros. At kasalukuyan, ito po ay nandito na sa may isla ng Panay at yan po ay patungo naman dito sa may west, dito po sa area ng Sulusi at mamayang gabi naasahan natin na yan na po ay nandito sa may areas ng northern portion ng Palawan. Ito pong Bagyong si Tino ay may taglay na lakas na hangin pa rin na nasa around 150 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 205 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa rin pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Yes, Nikki? Alvin, hanggang kailan kaya magpapaulan nga itong si Bagyong Tino? Kailan ba ito lalabas ng PAR? Okay, ngayong hapon nga itong si Tino ay inaasahan natin na nandito na sa may Sulusi at tatawid po yan dito sa northern portion ng Palawan. Bukas ng umaga yan po ay maaaring nandito na sa may West Philippine Sea at maaaring sa Thursday ng umaga or early morning ng Thursday yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan, yung kanyang bulto ng kaulapan ay nagpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly dito sa areas ng Visayas, lalong-lalo na dito sa area ng Central Visayas, kasama na po dyan ang Western Visayas. Ito po ay mag-shift pakaliwa habang kumikilos din ang Bagyong Tino papunta dito sa northern portion ng Palawan at yan po ay magpapatuloy mula ngayon hanggang bukas. At sa darating na bukas ng hapon hanggang gabi at Thursday, mababawasan na po significantly yung ating mga pagulan kapag nandito na sa may West Philippine Sea, sa malayong bahagi ng ating bansa. Ito pong Bagyong si Tino. Pero maliban po sa direct effect ng Bagyong Tino, kung mapapansin nyo, meron din tayong mga pagulan dito sa Metro Manila, mga karating lugar nito, ang Calabarzon, Bicol Region, Eastern section ng Central Luzon, maging dito sa Eastern section ng Northern Luzon. Ito naman po yung indirect effect ng Bagyong Tino na kung saan humihila po yan ang ating amihan o northeast monsoon na bumabangga do sa ating easterlies na siya pong tinatawag nating shear line. So habang tumatawid po itong Bagyong Tino, mula ngayon hanggang bukas, magpapatuloy din po ang epekto ng shear line dito po sa itaas na bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila. Nikki? Alvin, kailan kaya natin mararamdaman yung mga pinakamalakas na pag-ulan? Total, sa Thursday pa lalabas itong si Bagyong Tino, di ba? May impormasyon ba tayo kung kailan pinakamalakas ang paghagupit niya sa mga tatamaang lugar? Yes, Nikki, yung pinakamalalakas na hangin natin at mga pagulan ay depende doon sa lokasyon ng center at gitna ng Bagyong Tino. Naglandfall na nga yan sa Leyte na kung saan doon natin naranasan yung pinakamalalakas na hangin yan at yung ating mga pagulan ay naranasan na po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas maging dito sa ilagang bahagi ng Caraga. Ngayon, significantly nababawasan na po yung ating mga pagulan dyan pero meron pa rin po tayong malalakas na pagulan dito sa areas nga ng Cebu City, dyan po area ng Cebu, sa Central Visayas at Western Visayas dahil landyan na po yung ating Bagyong Tino. Again, possible hanggang torrential rains po yung ating mga nararanasan dyan. Kaya mag-ingat po tayo sa malawakang pagba at mga malawakang possible flash floods and landslides na dulot po nitong Bagyong Tino. Habang kumikilos din po itong Bagyong Tino, mas mararamdaman naman natin o unti-unti na pong madadagdagan yung ating mga pagulan naman dito sa northern portion ng Palawan ngayong gabi hanggang bukas early morning dahil kasama po ng center o malalakas na hangin ng Bagyong Tino, dadalhin niya rin po yung malalakas na pagulan natin dyan sa mga areas na yan. Ngayon, dito po sa areas ng Visayas at Palawan natin na kikita yung ating pinakamalalakas na pagulan at malalakas na bugso ng hangin na dulot ng Bagyong Tino. Pero sa mga areas nga na malayo sa bagyo, meron pa rin tayong mga possible na pagulan dyan dulot ng ating shear line. Nikki? Alvin, as early as now, meron ba tayong nakikitang kasunod pa nitong Bagyong Tino? Yes, Nikki, itong ang Bagyong Tino ay tutungo dito sa may West Philippine Sea at posibleng makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero as of now, meron din tayong binabantayang panibagong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na huling namataan ng pag-asa sa layong around, layong more than 2,300 kilometers pa mula dito sa eastern section ng northeastern Mindanao. So halos dalawang area of responsibility pang layo niya na, pero mataas po ang tsansa niyan maging isang ganap na bagyo. Babantayan natin sa mga susunod na araw yan dahil possible po yan pumasok sa ating area of responsibility. If ever yan po ay pumasok na sa ating PAR na as a bagyo, yan po ay bibigyan ng local name na Uwan. At dahil nga, panahon ng amihan ngayon, mataas po ang tsansa na nagla-landfall o tumatama ang bagyo. Possible po yan dumikit dito sa northern portion ng Luzon, kaya babantayan natin yan sa mga susunod pang mga araw. Iki? Maraming salamat sa update, News 5 Weather Frontliner Alvin Pura. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.